How God deals with the sins of the saved. First Chronicles chapter 21. Basahin po natin ang verse 8 as our pilot verse, but we will be dealing with almost the whole chapter of First Chronicles 21. But the Bible says in verse 8, "And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing. But now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly." Ating pong mga kasalanan ay sinusulit ng Panginoon dito sa lupa. Kahit tayo ligtas na, ay hindi tayo nagiging perfect. Hindi tayo naniniwala sa sinless perfection. We have perfect righteousness only because of Christ. We have no perfect righteousness because of our own flesh or our own upbringing. Kahit na pinalaki mo ang iyong mga anak sa Biblia at maayos na pamamahay, maayos na pamumuhay, kahit ikaw ay isang good, the very best parent, and you sent your children to the very best Christian school, and you are attending the very best church, listening to the very best speakers, you can still have a very bad life because we are in the flesh. So have no confidence in the flesh. Huwag tayong magtiwala sa ating laman. Huwag tayong magtiwala sa ating na-achieve na sa buhay. Kahit ikaw napakagaling, napakatalino, napakamoral, huwag nating pagkatiwalaan kung ano na yung nagawa natin para sa Panginoon. Dahil pwede pa tayong bumagsak hanggat buhay tayo. Si David ilang beses bumagsak. At ang pagbagsak niya, ayon sa verse 1, siya ay provoked. Siya ay tinukso. Siya ay binigyan ng pagsubok. At pumayag ang Panginoon. God allows Satan to provoke the saved. At sino yung pinoprovoke? Hindi naman lahat pinoprovoke. Sino yung pinoprovoke? Pag binasa niyo po, nangyari sa 1 Chronicles chapter 20, verse 6, 7, 8, maalalaman natin na sila ay katatagumpay lang laban sa mga higante ng Gath. Sabi ng verse 6, "And yet again there was at Gath where was a man of great stature," higante, "whose fingers and toes were 24." Sipin niyo yun. No? Ilan ba ang daliri natin at saka sa paa at saka sa kamay? 20 lang. Ito, sa sobrang higante, 24. Sobra-sobra. No? So, ano ito? Anong tawag doon? X-Men to. Ito ay mutant. No? Nagaling sa Gath. At higante. Pag sinabi higante, mga 8-footer yan, 9-footer. Na para kang kuto pagka humarap ka sa kanya. Tapos sabi, 6 on each hand and 6 on each foot. And also was the son of the giant. So siya ay higante, anak siya ng higante rin. But when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimei, David's brother, slew him. So ito ay mga taga-Gath, kagaya ni Goliath. At pinatay din siya ng kapatid din, mga kamag-anak to ni Goliath, at ang pumatay sa kanya, kamag-anak naman ni David. David's brother Shimei. These were born unto the giant in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servants. So ano ang pinag-uusapan natin dito?
ito ay triumph for the nation of Israel. Sila ay tagumpay sa kanilang Christian life, sa kanilang testimony para sa Panginoong Diyos. Hindi ordinaryo ang buhay ni David at ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ng kaharian at ng kanyang bansa. They were not living ordinary lives. That is why they became a target of Satan. Now, kumpara natin sa buhay natin. Huwag tayong mag-isip, no? Na maganda ang ordinaryong buhay. Ang struggle natin lagi ganyan eh. 'Di ba? Magkaroon ng ordinaryong buhay, maayos lang. Pag tinatanong ka, kamusta ka na? Sakto lang. Kamusta na ang buhay spiritual mo? Okay lang. Nagpapatuloy. 'Di ba? Maganda ba 'yon? Maganda 'yon, pero dapat there should be something more. You should grow in the grace and in the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. And keep growing. Hindi mediocre. Hindi yung pag Sunday, a-attend ka, pagkatapos ng service, uuwi ka, tapos go on with your life. Pagdating na naman ng Sunday, a-attend ka, tapos ganun lang, ganun. Tumanda ka na 10 years ka na dito sa church, puro ganun lang. Attend, uwi, trabaho. Kumita, attend, uwi, trabaho. There's nothing happening na nag-grow ka. Hindi ka nagkakaroon ng yung mga, ang dami nating challenge dito, no? Kahit hindi ka ina-assign, you can have a very, very fruitful personal ministry for the Lord. Not all ministries are church ministries. You can have a personal ministry. You can have personal evangelism. And you can talk all day long. May suggestion ko nga, di ba? Sabi ko, punta ka doon sa Coffee Bean and Tea Leaf. Maglagay ka diyan. Bible study tayo. O, habang nagkakape ka, may nakasulat na Bible study tayo sa tabi mo. O, may makakapansin yan. Dapat nga, gawin ko yan sa Riyadh, ano? Delikado. Papansinin talaga. What are you doing, my friend? SP. Ha? So, yung kumbaga, gawa tayo ng something na meron tayo nakakausap about Christ. No? Hindi yung ordinaryong buhay lang. Ngayon, paano mo malalaman na medyo lumalagpas ka na sa pagka-ordinaryo? And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Magkakaroon ng temptations. Magkakaroon ng tests. Magkakaroon ng trials. Magkakaroon ng tribulations. Magkakaroon ng suffering. That is how you know that you are having a victorious life in Christ. Kasi yung mga ordinaryong Kristiyano, hindi pinapansin yan eh. Di ba? Hindi ka papansinin. Ordinaryo ka lang eh. Sino ang tinitira? Yung mga leader, yung mga masisipag, yung mga sobrang sigasig sa church. No? Eh bakit yung mga hindi masisipag, yung mga tatamad-tamad, may trial din? You are causing your own trial in your life. Diba? Dahil sa unfaithfulness mo, dahil sa inconsistency mo, nagkakaroon ka ng trial, sarili mong buhay, na ikaw ang may gawa. Hindi provocation ni Satan. Diba? Kasi si Satan, sa 1,000-year reign of Christ, bound. Pero may kasalanan pa rin magpapatuloy. Kahit na nakagapo si Satanas sa bottomless pit, may kasalanan pa rin ng mga tao hanggat mayroong sinful nature ang tao. So, hindi lahat ng kasalanan, si Taning naman kasi tinukso ako eh. Lumayo ka nga. Yung pala, ikaw lang mag-isa yun.
Huwag nyo namang laging sisisihin si Satanas. Di ba? Oo. Si Brad James, naaawa kay Satanas. Narinig ko, Brad. Sabi sa'yo, kahit dyan sa hulihan dyan, bumulong ka, maririnig dito sa pulpit. Ay, huwag kayong bulong ng bulong. Oh, sabi yan. Kahit nandun ka pa sa likod ng pinto na yan, may echo dyan. Baka may angel na nagbubulong din sa akin. Ano? Well, hindi na yan totoo. Okay. Pero si Satanas, he provokes God's children. And God allows it to happen. And he provokes God's children who are faithful. Kaya, kailangan aware tayo. Sino ba ito? Ano ba nangyayari? Sino ba yung nagbibigay sa akin ng suggestion na gawain ang isang bagay na hindi pang-Kristiyano? Kasi si David, minsan, pagka masyado kang triumph lagi, victory lagi, maayos lagi, maganda lagi, blessed, diyan dadating yung pagsubok. Hindi mo mapapansin. Akala mo, akala mo privilege. Si David, akala niya may privilege siya, kaya nakalimutan niya ang law of the Lord. Thou shalt not number my people Israel. Huwag kang magsisensus. Kalimutan niya yung batas ni Moises. Buti pa si Joab naalala eh. Pero si David nakalimutan eh. Kaya sabi niya sa verse 2, and David said to Joab and to the rulers of the people, go, number Israel, from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. Nagsensus. Bawal. Kasi, hindi mo kailangan malaman ang military strength mo para meron kang confidence sa sarili mo dahil marami tayo. Dahil the battle is the Lord's. Sa lahat ng gera ng Israel, ang lumalaban para sa kanila ay ang Panginoon. Kaya whether 300 lang ni Gideon, mananalo sa 10,000. Kaya hindi mo kailangan malaman kung ilan ang army mo. No? Pero, pagka ibang bansa, kagaya ng Pilipinas, laban sa China, dapat malaman mo. Kasi hindi naman tayo Israel eh. No? Masakay rin talaga tayo ng China, dudugo talaga tayo. Sabi ng, at least 30 days, lumaban tayo kasi after 30 days, matutulungan na tayo ng ibang bansa. Hopefully, 30 days. No? Makaya natin mag-hold ng invasion, but that is not sure. Pero ang bansang Israel, ang may-ari niyan ay ang Panginoon. Chosen people. No? Kaya hindi pwedeng, mali itong ginawa ni David. At yan ay galing kay Satanas. Hindi na-detect ni David na yung kanya palang proud heart ay nadala na sa kahibangan at nabulungan na pala siya. Ano kaya? Siguro one day nagpapahinga siya, tapos nabibigay ng news sa kanya, ang Syrian army ay 2 million, ang Egyptian army ay 1 million. Siguro sinabi niya, ano kaya ang number ng army namin? No? Curious lang. Joab, ilan na ba tayo? Pakibilang nga. Ano sabi ni Joab? And Joab answered, the Lord make His people 100 times so many more as they be. But my Lord the King, are there not all my Lord's servants? Why then doth my Lord require this thing? Why will He be a cause of trespass? Bakit ka magkakasala? Trespass yan. Di ba, turo natin, di ba, my Lord the King. Bakit ka gumagawa ng ganyang decree? Magkakasala tayo sa Panginoon.
Huwag mo nang tuloy, sana. Mahal na hari. So, pinaalalahanan na siya. Minsan, mga kapatid, meron tayong mga patakaran sa buhay at papaalalahanan tayo ng pastor, ng asawa natin, ng anak natin, ng kaibigan natin. Papaalala sa atin. Brad, di maganda yan. Sis, huwag mo na ituloy yan. Sis, balik ka na sa Panginoon. Brad, itong gawin mo. Ito yung sabi ng Bible. Pero anong gagawin natin? Kung ano yung desisyon ng ating puso. Hindi tayo nagpapaawat basta-basta. Sino ka ba? Who you? No, si Balasi. Diba? Desisyon ko to, buhay ko to. Pamilya ko to, trabaho ko to. Wala kang pakialam. Iyan ang attitude natin. Lalo na kung sumusobra na tayo na pagmamataas sa ating sarili. Sobrang self-esteem. Hindi masama ang self-esteem eh. Ilalagay mo lang sa tama eh. Pero pag sumobra, yan na. Pride na yan. No? At wala nang makaawat sa'yo. At ano ang susunod? Judgment of God. Pain and suffering. Dahil nagpadala ka sa temptation of the devil. Kaya minsan, makikinig din tayo dun sa kahit mas mababa kaysa sa atin. Diba? Yung mga under natin, asawa natin, anak natin. Sino ka ba? Anak lang kita. Ay, babae ka. Bakit mo ako, No. Magsabit ka lang. Kaibigan kita eh. Wala ka sa pamilya namin. Ikaw, pastor ka lang. No. Wala. Desisyon ko to. Alam ko ginagawa ko. Matured na ako. Yung mga ganyan salita. No? Ay, mapapahamak ka eh. Ay, hindi. Hindi siguro. Yan. So si David, yan ang nangyari. Kaya anong nangyari? Sa verse 4, nevertheless, the king's word prevailed against Joab. Kahit ano pa ang mga magagandang salita ni Joab, inaawat si David, pinapaalalahanan si David, the king's word prevailed. Ang salita ng hari, di mababalik. Nagdesisyon na ako. So, yan ang mga, minsan yung mga pag nag-aaway yung mag-asawa, no? Hiwalay na tayo. Imbis na sabihin mo na, huwag naman ganun. Sagi na yung pride mo. Anong sagot mo? Hiwalay kung hiwalay. Diba? Imbis na, huwag naman ganyan. Hindi magandang testimony natin. Panginoon, paano ang natin? Diba? Pagka nalaman. Hindi. Nasaktan ka na eh. Inahamon ka ng hiwalayan eh. Bakit? Sino ka ba? Kaya ko buhayin sarili ko. Pinag-aral ako ng magulang ko. Hiwalay kung hiwalay. Ang titigas eh, no? Para kayo nagpupukpuka sa ulo eh. Sino nadudurog nun? Kayo rin. So, ganyan ang attitude ni David. The king's word prevailed against Joab. Wherefore, Joab departed. Sige, lakad ka na. Baka gusto mo pang maputol ulo mo. Kahit ka pa General Joab. Dito sa kingdom na to, ang hari na susunod. Kaya, tumigil ka na sa objection mo. Objection overruled. Go. So Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. And Joab gave the sum of the number of the people unto David, and all day of Israel were 1,000,000 and 100,000. So 1.1 million yon. Kung marunong kayo ng King James mathematics, 1,000,000 and 100,000 means 1.1 million. Ngayon, ito naman, and Judah was 410,000 men
That is 470K. So anong total? 1.570 million. Yun ang total na army ng bansang Israel at the time ng census ni David. Okay? And, pero hindi binilang ni Joab yung Levi, tribe of Levi, at saka tribe of Benjamin. Hindi niya binilang. Kumbaga, nagmamaktol siya, secret lang, hindi naman malalaman ni Haring David na hindi pa rin kompleto yan. Ito isang problema, no? Minsan, pag inutusan tayo ng somebody superior, at talagang alam natin na mali, ay meron tayong minsan compromise. Sige, decision mo yan eh. Decision nyo po yan. Halimbawa, pastor, inutusan ka, mali yung kasalanan yung inuutos ng pastor. No, pagka pastor, iisipin mo, kasalanan ba to? Unscriptural ba to? O yan. Kahit pastor pa yan, pwede kang kagaya ni Joab na sabi mo, pastor, wala sa Bible yan. Sensya na. Sasalita ako. Alam ko, ikaw ang magdidesisyon, pero wala sa Bible yan eh. Sana baguhin mo yung isip mo. Nevertheless, the pastor's word prevailed. Yun laang. Yun laang. No? Kaya, buong church nagkasala tuloy. Ngayon, anong gagawin mo kung ikaw yung inutusan? Alam mong unscriptural. You either compromise, you either conform and be silent, you either go along, and that is, if you go along with a sinful command, what is that? That is a sin. Nagkasala ka din. Damay ka sa judgment ng Panginoon. Nag-compromise ka eh. Oh. So sasabihin, hindi, desisyon niya ni pastor eh. O desisyon niya ng husband ko eh. Kahit mali yan, susuportahan ko yan. Mali. Mali yan. Desisyon niya ng magulang ko eh. Tama o mali, magulang ko yan. Mali. We would rather obey God than men. So that is from the government to the family to the church. Iisa lang ang patakaran natin. The Lord receives the high priority in our obedience. And to compromise, to follow that which is sinful, makes you also sinful. Kasama ka sa kasalanan. At mananagot ka din. So ano ang tama? Ano ang godliness? Ang godliness is, once merong utos, una, kagaya ni Joab, papalag ka. Pero in a good way. Diba? Don't start a conflict. Ginawa ni Joab, hindi naman siya nag-conflict eh. Hindi naman siya, sandali. Mahal na hari. Kung itutuloy mo yan, lahat ng army sumusunod sa akin, magwi-withdraw kami ng support. Withdrawal of support na to. Yung isa sa anak mo, i-declare kong hari, tapos hati na yung kingdom. Di ba? Hindi yun ang una mong priority. Hatiin mo yung church, hatiin mo yung pamilya mo. Sabi mo, yung anak ko loyal sa akin eh. O sige, hiwalay tayo. O sige, dyan na kayo. 2 anak ko sa iyo, 2 anak ko sa akin naman. Hatiin natin yung bahay, lagyan natin ng pader sa gitna. So, hindi maganda yun. Pero, hindi rin maganda na payag ka lang ng payag sa mali. Okay? Halimbawa, sinabi, hindi na tayo attend sa church na yan. Alam mo, mali yun. Alam mo, meron dapat tamang
may mga prerequisites bago sabihin na hindi na-attend. Pero hindi, basta akong bahala, ako magdidesisyon. Okay? Pag sumunod ka, pareho kayong may kasalanan. 'Di ba? So, kailangan magsabi ka, bakit? Ano bang dahilan? Ano bang mali? Ano bang mali ng church? Ano ba ang ano? Ano ba nasa puso mo? Pag-usapan nyo. And then, that separates you from the sin. If it is a sin. Hindi ka kasama doon sa kasalanan. And that is godliness. Kung godly person ka, hindi ka susunod sa mali Susunod ka doon sa scriptures. Susunod ka sa tamang pamamaraan ng Panginoon. So, pagka hindi mo ginawa yung godliness, ito mangyayari sa iyo. Verse 7, God was displeased with these things. At ito pa mangyayari sa iyo. Therefore, He smote Israel. So, dalawa mangyayari sa iyo. Una, displeasure of God. Gusto mo bang mabuhay? Kristiyano ka, ligtas ka, tapos hindi natutuwa ang Panginoon sa pinagagagawa mo? Kaya mo bang mabuhay na ganon? May kilala ka bang, o meron ka bang alam na posible yon sa isang Kristiyano? Yes. Alam natin. At posible yan, hindi lang sa ibang Kristiyano, posible yan sa iyo. Posibleng naglalakad ka, faithful ka sa church, but God is displeased with your life. Because you are not following closely, walking closely with Christ. You are not praying anymore. You are not reading the Word of God anymore. You are just following your own will. Wala ka ng At mararamdaman mo yan. Ito mga kapatid. Ito isang indicator. Pagka ang isang tao, kung mag-pray kahit sa pagkain, ang bilis. Salamat Panginoon. Salamat po sa mga pagkain na ito. In Jesus' name, Amen. Pagka mabilis, yung wala nang pakiramdam, indicator yan. Pakiramdaman natin yung panalangin natin. Heartfelt. Kasi ang Panginoon nakikinig doon sa heart, hindi sa voice. Pati yung kanta natin, galing sa puso ang kanta. Hindi yung nakaawit ka lang. At humanga sila. Diba? Humanga sila. Siguro, na-bless sila sa akin. Ibig sabihin, natuwa ang Panginoon. Halos mapalakpak na sila Tingnan mo yung mukha nila talagang, nganga sila. Kaya bless na bless ako sa church na to kasi hinahangaan nila ako. Pagka ganon, it's about you. It's not about Christ. And that displeases God because this is His church. It's not my church. It's not your church. It's not just our church. It's Christ's church. That's why itong oras na ito is a holy hour. And when you say amen from your heart, you are bowing to Christ. You are saying, Lord, manaig ka sa puso ko. Rebuke Satan, Lord. I don't want to continue with a mediocre life or a sinful life or a hardened life. I want soften my heart, Lord. I want to continue with you. Yan ang kailangan natin. Pansinin natin sarili natin, ha? Ikaw lang makakapansin sa sarili mo,
Dahil ire-reject mo yung pansin ng iba eh. Sabi, Brad, ang bilis ah. Ang bilis ng prayer mo ah. Ba't masyado mabilis? Baga alam mo naman. Brad, ang bilis mo naman magbasa ng Bible. Naintindihan mo? Diba? Brad, ba't alis ka ng alis habang nagpipreach? Hindi ka nag-enjoy? Ha? Bakit Diba? Pag tinatanong ka lang ganon, ang sagot mo? Salamat, Brad, pinansin mo ako. Diba? Hindi, yabang mo naman. Kailam ka. Diba? Dalawa lagi reaction eh. Yung nasaling yung pride mo, yabang mo. Diba? Oh. Alam ko na yung sinasabi. Kikinig pa ba ako dyan? Abisado ko na yung mga outline yan eh. Pastor. At saka yung, Brad, thank you pinalalahanan mo ako. Sige, next time, I will do better. Ayun ang nangyari God was displeased. And when God is displeased, and sometimes, eto mga kapatid, when God is displeased, sometimes, may long suffering ang Panginoon. Naghihintay siya ng period of time. Si Solomon, God was displeased with the end of Solomon. Pero, hindi nagkaroon ng judgment of God habang buhay si Solomon. Nasira ang kingdom dun sa anak ni Solomon. At sabi ng Panginoon yan, for the sake of David, your father, I will not destroy Israel while you are still alive. Sipin mo yung grace ng Panginoon, ano? Hindi siya ang tinamaan, pero siya yung may kasalanan. Sometimes ganon. Pero sometimes, pak! Oh. Ito, kagaya ng nangyari kay David, God was displeased, therefore He smote. Kumbaga, nung na-displease ang Panginoon, dumating agad yung salot. 70,000 patay. Pinadala agad yung angel of death. Ang ganda ng picture, eh. Punta ka doon sa Israel. Slay. Yan. So, binunot ng Panginoon yung sword, yung angel. And yung ulo niya nasa ulap, yung paa niya lumalakad sa lupa at pumapatay. At ang daing namatay, 70,000. At that moment, right after God was displeased, with the warning came the smiting. Sometimes, sana hindi ganon ang gawin sa atin ng Panginoon, pero hindi natin alam kung ano ang pleasure ng Panginoon. Siya ang nananaig. He knows what He's doing. Kapag nagkasala ka, biglaang may palo agad. At ang palo, lagi masakit. Hindi pinapalo ang Panginoon na haplos lang. Pitik-tenga lang. No? O push up. Walang palo ang ganyan ng Panginoon. Laging masakit. Laging disaster. Death, sickness, no? Separation, loss of livelihood, loss of money, burning of houses, accidents. Iiyak ka. No? At may nadadamay. Kita mo, si David may kasalanan. Pero ang sinalot, buong bansa. Anong kasalanan nung mga tribo? Ba't sila nagkandamatay? Kasi yung pinuno ang may kasalanan. Kaya pag ikaw ay namumuno ng church, yung kasalanan mo, madadamay ang church. Kung ikaw ay namumuno ng pamilya, yung kasalanan mo, madadamay pamilya mo.
Kung ikaw ay namumuno sa business, yung business mo madadamay, magsasuffer sa maling desisyon mo. Kaya hindi pwedeng ikaw lang eh. 'Di ba? Pag ikaw lang, di bale, ako lang naman eh. Mali na kung mali. Ako lang naman eh. Hindi. May madadamay ka. Merong aaray kasama mo. Close sa'yo. Kaya wag tayong mag-isip ng you are alone in your wrong decision. That is how God deals with us when we are already saved. So, anong ginawa ng Panginoon bago nangyari ang salot na yan? No? Bakit sinabi ni David na David said unto God, I have sinned greatly. Paano niya nahalata yung kasalanan niya finally? Sinabi niya, I have sinned greatly because I have done this thing. But now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. So this is a summary. This is a statement after all the things that happened in the next verses already happened. Yan ang statement ni David. So ano na nangyari ba? Bakit na sinabi ni David yung ganyang repentance ng kasalanan niya sa verse 8? Kasi sinabi sa verse 9, no? And the Lord spake unto God, David's seer, saying, Go and tell David, saying, Thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. So God came to David. So, pinamili na si David. Kaya na-realize niya, oops, mali yung ginawa ko . Hindi natuwa ang Panginoon . Ako natuwa. Kasi nalaman ko, 1.57 million na pala ang army namin. Nakakatuwa. Pero ang Panginoon pala hindi natuwa. Hindi porket na-bless ka at natuwa Panginoon. Tandaan niyo yun. Ha? Tandaan natin yun. That's a good saying or slogan. No? Hindi porket ikaw na-bless. Sa Panginoon na galing ang blessing. Now, every good gift and every perfect gift cometh from above, from the Father of lights, with whom there's no variableness, neither shadow of turning. But that describes a good gift and a perfect gift. But sometimes, yung dadating sa'yo, akala mo good. Pero sa Panginoon, hindi good. Kasi hindi nakakapuri sa pangalan niya. Akala mo perfect. Pala hindi. Sa heaven pala, hindi perfect. Okay? So, marami tayong example niyan. Ang kailangan lang natin gagawin lagi, every time you receive something, may tinanggap ka na regalo o magandang advantage, magandang opportunity, isipin mo mabuti. Matutuwa kaya ang Panginoon dito kung tutuloy ko to? Kung tatanggapin ko ito? Matutuwa kaya ang Panginoon? Natutuwa ka na eh. Hindi porket natuwa ka, itutuloy mo. Hindi porket lahat ng mga tao pumapayag, itutuloy mo. Consider mo ang Panginoon. Sabi mo, Panginoon, natutuwa ka ba dito? Kasi ako natutuwa. Tuwa ako eh. Ikaw ba? Bigyan mo nga ako ng whatever you want to do, but I want to know if you are pleased. Because I don't want you to be displeased. Is that a good prayer? Before receiving. No? Or after receiving, na may option ka pa na to return. Diba? Nakatanggap ka ng regalo na na alak. May nagregalo sa'yo. Tuwa ka, no? Nakatanggap ka ng isang pakete ng Philip Morris. Nakatanggap ka ng libreng
trip o libreng trip sa Okada Casino. Yan. Binigyan ka ng chips. Okay? So, yung mga ganon, yeah? Oh. Papunta ka sa lugar ng kasalanan. Tuwa ka. Uy, hindi pa ako nakapag Big Berta. Hindi nga ako marunong mag-blackjack eh. Masubukan nga. Regalo lang naman to. Hindi ko naman to hini. Yung pala, malululong ka na. Kaya, pag-pray mo muna. Yung iba, hindi na kailangan ipag-pray kasi alam mo na, mali. Pag-pray mo pa. No? Alam mo nang mali. So, God sent a prophet to make known to David his sin. And God gave David 3 choices. Parang yung magulang, kasala ka. Di ba sabi ko, wag lalabas. Lumabas ka pa rin. Anong gusto mo ngayon? Papaluin kita ng 3 beses? Iga-grounded kita ng 1 linggo? O yung cellphone mo kukunin ko? At wala ka munang cellphone ng 1 buwan. Pili ka. Papa, wag na lang. Wala na lang parusa. Love mo naman ako eh. Yan. So, si David pinapili din. At ang pinili niya ay hindi yung enemies ang manalo, kundi Panginoon na lang ang bahala. Sige. Kasi ang alam ko, ang Panginoon, pag nagbibigay ng palo, ay naaawa din siya sa pinapalo niya. Maawain ng Diyos eh. Baka sakaling habang pinapalo niya tayo, maawa siya at tumigil na siya. Ayun. So, maganda yung desisyon ni David. Kabisado niya talaga ang puso ng Panginoon. Diba? Maawain ng Diyos eh. Sige, paluin niya na lang ako. Hanggang gusto niya. Maawa din naman yan eh. Tama. So, totoo nangyari. Naawa ang Panginoon. And so, God executed David's choice. He sent pestilence. And tayo po, mga kapatid, sana natuto sa episode na ito sa mga nangyari kay David. At marunong tayong bumalik sa Panginoon at sabihin, I have sinned greatly. Pagka tayo nagkamali, marunong tayong, kaya si David, kahit na ilang salin lahi na, the mercies of David followed his children na naging mga hari din. Hanggang kay Hezekiah. Si Hezekiah ay nagpray sa Panginoon dahil uubusin na siya ni Sennacherib. At anong sabi? Because of David thy father, I will not destroy. I will hear your prayer. Sipin mo yun. Ang daming pagkakamali ni David, pero dahil kay David, yung mga anak, pinagpala din. Bakit? Kasi si David, balik ng balik sa Panginoon kapag ka nagkakasala. Hindi siya pinalo. Sige, paluin mo ako. Tapos, hindi siya nagtatampo. Alam niya, mali siya eh. Yapos ulit sa Panginoon. Balik sa Panginoon. At sasabihin niya sa sarili niya at sa mga tao, hindi siya nahihiya. Hari siya, hindi siya nahihiya. Nagkasala ako ng malaki sa Panginoon. Sipin mo yun, hari, aaminin yung kasalanan. Diba, ang hari, laging pinaninindigan yung salita niya, kahit magkamatayan eh. Titindigan mo yung ginawa mo. Ang ginawa mo ay ginawa mo. Desisyon mo yan. So, hindi mo kakainin yung salita mo. Kahit ano pa mangyari. Pero si David, hindi. Sabi niya, I have sinned greatly because I have done this thing. Mali ang ginawa kong census. Malaking kasalanan. But now I beseech thee, O Lord,
do away the iniquity of thy servant. Alam niya yung remission of sins because of Christ. Alam niya. Alam niya na pwedeng magpatawad ang Panginoon at alisin, burahin ang kanyang mga kasalanan because of Christ. For I have done very foolishly. Sino sa atin ang umamin na? No? Sino sa atin ang naging matino na nagkasala ka sa anak mo, sa asawa mo, sa pastor, sa kapitbahay, sa kaibigan, tas inamin mo, Brad, sis, sweetheart, mali ako. Very foolish yung ginawa kong desisyon. Patawarin mo ako. Hirap nun, di ba? Pero it is a good thing in the sight of the Lord. Pagka you are a very strong spiritual person, pagka nagagawa mo yung ganyan. And gawain natin yan. No? Di bali nang nakakahiya. Nakakahiya yung ginawa ko. Mali yung ginawa ko. Very foolish. Patawarin mo ako. Panginoon, I have done very foolishly. Do away the iniquity of thy servant, I beseech thee. And let us practice that, mga kapatid. Let's all stand.